Caps at ang pelikula natin ngayon ay isang Korean movie na pinamagatanggang. Ito ay naipalabas noong taong 2020. Ang storya ay patungkol sa isang lalaki na na-transfer sa isang eskwelahan na ang mga estudyante ay puro mga gangster. Kaya sit back, enjoy and relax. Like and subscribe, love you. Nagsimula ang kwento sa isang paaralan na nandun ang isang binata na may pangalang Jihan. Siya ay isang high school student at balak na siyang i-drop ng kanilang principal sa paaralan na iyon. Ito ay dahil sa masamang ugali nito at sa pangbubuli nito sa mga ka-schoolmate niya. Naroon din ang kanyang ate na pinapakiusapan ng principal na bigyan na lamang ito ng ibang parusa at huwag na itong i-drop. Pero hindi na nagbago ang desisyon ng principal at na-i-drop na nga si Jihan at ipinadala sa ibang eskwelahan. Si Jihan nga ay inilipat sa isang hindi kilalang paaralan at nang mag-research siya patungkol dito ay napag-alaman niya na dati pala itong prison school. Dagdag pa roon ay ang mga estudyante doon ay mayroong mga criminal records na hindi bababa sa isa. At dumating na nga ang araw ng kanyang paglipat. Pagkarating niya sa harapan ng nasabing paaralan ay napahinto siya saglit at pinangarap niyang maghari sa loob ng paaralang iyon. Maya-maya ay tinamaan siya ng bola sa mukha. Lumapit naman ang may-ari ng bola at nang aakma ng susuntok si Jihan ay humingi ng dispensa ito at sinabing hindi nila sinasadyang matamaan siya ng bola. Nagtungo na nga siya sa principal's office at doon ay nai-check nito ang kanyang profile. Tinanong siya ng principal kung marunong ba siyang sumuntok at kung may karanasan na siya sa pakikipaglaban. Sinagot naman ni Jihan ang tanong nito at sinabing may alam siya kahit papaano. Matapos nun ay hinanap na niya ang kanyang magiging classroom. Sa paghahanap ay nakita niya ang isang lalaki na nakatambay at tinanong niya ito kung nasaan ang room 7. Tinuro naman sa kanya kung nasaan iyon. Pagkarating niya sa room 7 ay agad niyang pinagtatanong ang mga nandun kung sino ang pinakamalakas sa kanila at tila naghahaman ito ng away. Maya-maya ay dumating ang isa sa mga nakatama sa kanya ng bola at inawat siya nito. Ang lalaking iyon ay si Young-sik. Biglang pumunong ang alarm sa paaralan at maya-maya ay nag-alisan na nga ang mga estudyante doon. Sinabihan ni Young-sik si Jihan na sumunod ito sa kanya upang malaman niya ang nangyayari sa paaralan na ito. Sumunod nga si Jihan at nakarating na sila sa basement. Napansin ni Jihan na halos lahat ng estudyante ay naroon at tila mayroong isang away ang nagaganap. Mayroong dalawang lalaki ang nagsusuntukan at sinabi naman ni Young-sik na ito ay ang fighting arena. Dagdag pa niya ay ito ang pinaka-main activity nila sa paaralan. At maaaring tumaya sila kung sino ang palagay nilang mananalo sa laban. Sinabi din niya na ang ilan sa mga guro doon ay nakikisali din sa postahan para magkaroon ng pera. Pagkatapos nun ay naipaliwanag ni Young-sik na ipinagbabawal sa eskwelahan na iyon ang mag-away kapag wala sa fighting arena. Dahil sa ang lahat ng mga estudyante dito ay mayroon nang ang mga criminal records. Ginawa ang rule na iyon para maiwasan ang magkapatayan. Sinabi din niya na ang kasalukuyang pinakamalakas ay kasalukuyang wala dahil ito ay Nekoma. Iyon ay si Iron Fist. Ito ay isang napakalakas na estudyante at dati ring miyembro ng MMA National Club. Sinabi din niya na dahil nga doon ay marami ang nagnanais na makuha ang trono niya. Pero mayroong 3 estudyante ang maaaring pumalit sa trono na iyon. Ang isa sa 3 estudyante ay si Park Ki-tae. Siya ay isang judo athlete at ang sino mang nakakalaban niya ay nababalya ng mga buto. Ang pangalawa naman ay isang psycho na binyansagang hotdog. Dahil sa para na itong baliw na fighter simula nang mamatay ang kanyang pamilya. Ang panghuli ay si Kwon Chang-sik. Siya ang lalaking napagtanungan ni Jihan at siya din ang pinakamalapit na sa pag-aangkin ng trono. At halos lahat ng mga estudyante doon ay siya ang gustong maging sunod na hari. Nang sumunod na araw ay naisipan ni Jihan na haminin si Chang-sik ng isang laban. Pero kalmado namang tinanggihan ni Chang-sik ang alok ni Jihan. Pero nagpupumilit pa rin si Jihan na makipaglaban kay Chang-sik. Pero hindi din nagtagal ay hindi na niya kinaya ang mga kalaban. Inampes siya sa ulo ng isang bote at natamba na nga siya. Nang nagkamalay siya ay sinusubukan nilang habaran si Jihan pero nagulat sila nang makita nila na nakasuot ito ng Hello Kitty na underwear. Kinuha na nila ito ng larawan at ipinakalat sa marami. Di kalaunan ay kumalat na ang larawan na iyon at binansagan siyang Hello Kitty. At dahil nga doon ay napag-isipan ni Jihan na simulan na niya ang kanyang ambisyon. Kaya nagpa-register na siya sa Fight Club. Isang araw ay nakita niya si Chang-sik na nakikipaglaban at nakita din niya kung paano tinalo ni Chang-sik ang kalaban niya nang walang kahirap-hirap. Nagulat si Jihan sa kanyang nakita at parang natakot siya sa lakas na ipinakita ni Chang-sik. Dumating na nga ang araw ng unang laban ni Jihan. Noong una ay hindi niya sineseryoso ang laban dahil ang nasa isip niya ay mas malakas siya sa kanyang kalaban. Pero di kalaunan ay nabaliktad ang laban at napupuruhan na siya ng mga suntok ng kanyang kalaban.
Maya-maya ay naisipan na ngang magseryoso ni Jihan at buong lakas siyang lumaban hanggang sa mapatamba niya ito sa pamamagitan ng isang headbutt. Nagulat ang lahat sa kinalabasan ng laban dahil ang akala ng nakararami ay mahina si Jihan. Pero kahit na nanalo siya sa kanyang unang laban ay hindi siya nakantento doon. Sa halip ay nagsimula siyang mag-ensayo at mag-aral ng iba't ibang mga fighting style. At dahil nga doon ay araw-araw na siyang nananalo at nakakakuha siya ng pera sa mga laban na kanyang naipapanalo. Sa kabilang banda ay nabubwisit na ang principal nila dahil nauubos na ang pera niya. Dahil laging natatalo ang mga tinatayaan niya. At iyon ay dahil tinatalo ni Jihan ang lahat ng iyon. Kaya naisipan ng principal na utusan si Kitay na labanan niya si Jihan para makabawi siya. Dahil nga sa isang judo athlete ang makakalaban niya ay naisipan niyang mag-research tungkol sa judo at hanapin na din kung ano ang kahinaan ng mga judo athletes. At di kalaunan ay nahanap na nga niya ang paraan para manalo. Kinabukasan ay naglaban na nga ang dalawa at noong una ay nakakapagbitaw pa ng mga suntok si Jihan kay Kitay. Pero di kalaunan ay nahawakan nito ang kanyang mga damit at binalibag siya nito. Tumama ang likod niya sa sahig. Sa bawat beses na tinatangka ni Jihan na tumayo ay hinahawakan siya nito para ibalibag muli. Nagpatuloy iyon ng mga ilang sandali, nakampan si Kitay na matatalo niya si Jihan sa laban na iyon kaya naisipan niyang uminom muna ng tubig. Pero habang nakatalikod ito ay nakatayo na si Jihan at hinubad ang kanyang pang-itaas na damit. Nang humarap si Kitay ay nakita nito na wala ng suot na damit si Jihan at nagpatuloy na ang laban ng dalawa. Hindi na magawang ibalibag ni Kitay si Jihan dahil sa wala na ang damit nito. Maya-maya ay nagpakawala si Jihan ng magkakasunod na suntok sa mukha ni Kitay dahilan para matalo niya ito. Dahil sa pangyayaring iyon ay naghihiyawan ang lahat ng hello, Kitty. Nakuha na niya ang tiwala ng mga estudyante nang matalo niya ang isa sa 3 candidate para sa trono. Habang nasa loob ng room sila Jihan at Yongsik ay dumating ang isa pa sa mga candidate na si Hotdog at inaya ito na makipaglaban sa kanya. Hindi na nakapagsalita pa si Jihan at tinanggap na lang ang hamon. Dumating na nga ang araw ng kanilang laban. Desidido ang dalawa at makikita mo sa kanilang mga mukha na walang gustong magpatalo. Nang magsimula ang laban ay agad pinagsusuntok ni Jihan si Hotdog pero parang wala lang ito sa kanya. Maya-maya ay sinipa niya si Jihan at natamba ito. Matapos nun ay mabilis na pinagsusuntok at pinagtatadyak ni Hotdog si Jihan. Nakakalamang na si Hotdog sa laban na iyon hanggang sa mapansin niya na nawala sa kanyang kamay ang keychain niya na itinuturing niyang amulet. Napansin ni Jihan iyon at ginamit niya ang pagkakataon na iyon para atakihin si Hotdog. At iyon na nga ang naging dahilan kung papaano natalo ni Jihan ang isa pa sa mga candidate para sa trono. Matapos ang laban ay nagsisigawan ng lahat ng Hello Kitty hanggang sa may dumating na isang lalaki. Iyon ay si Jung Dae-ho, ang nagmamay-ari ng trono sa eskwelahan na iyon. Nagulat ang lahat dahil sa pagbabalik nito. Sa sumunod na araw ay naisipan ni Chang-sik na kausapin si Dae-ho at sinabihan niya na huwag nang guluhin ito ang fighting club. Pero hindi niya pinakinggan ang mga sinabi ni Chang-sik. At sinabi pa niya na nais niyang tanggalin ang lahat ng rules sa fighting club. Gusto niyang maglaban ang lahat anumang oras at kahit saan man nila gustuhin. Dagdag pa nito ay nais niya na laban hanggang sa may mamatay ang gusto niyang maging laban. Matapos nun ay binalaan niya ang Iron Fist at sinabihan na sumunod ito sa kanya. Habang naglalakad naman sila Yongsik at Jihan ay nakita nila na naglalakad sila Chang-sik at ang mga tauhan nito kasama si Dae-ho. Naisipan nilang sundan ito, at pagkarating nila sa isang kwarto ay naglaban na nga si Chang-sik at Dae-ho. Naging maganda ang laban ng dalawa pero makikita pa rin ang lamang ng lakas ni Dae-ho, matapos nun ay binugbog na nga ni Dae-ho si Chang-sik ito. Hindi pa siya nakantento at naisipan pa niyang bugbugin ang isa sa mga tauhan ni Chang-sik. Matapos nun ay ipinakita na binugbog ni Dae-ho ang dalawa pa sa mga candidate na pumalit sa kanyang trono na sila Kitay at Hotdog. Sa ngayon ay nagbalik na nga ang hari ng kanilang eskwelahan at kontrolado na niya ang lahat. Ang lahat ng estudyante ay dapat na sumunod sa kanyang mga utos at kung hindi ay mapaparusahan nila ang sino man na di sumunod. Ilang buwan na ang nakakalipas at wala nang nagaganap na laban sa basement. Naisipan ng isa sa mga tauhan ni Dae-ho na ipahanap si Jihan para bugbugin nila ito. At doon nga ay natanong ni Dae-ho kay Yongsik kung nasaan si Jihan dahil nalaman niya na magkalapit ang dalawa. Sa kabilang banda naman ay nasa CR si Jihan nang biglang dumating si Yongsik at sinabihan nito ang kanyang kaibigan na kailangan na niyang magtago. Dahil sa hinahanap na siya ni Dae-ho at mga tauhan nito. Maya-maya ay dumating si Dae-ho sa CR, mabuti na lamang at nakapagtago na sila. Pagkalabas nila ay tinanong nila si Yongsik pero nagsinungaling ito sa kanila kaya naisipan nila na bugbugin ito at tanggalan ng damit. Nalaman ni Jihan ang nangyari kaya agad niyang pinuntahan ang kaibigan at pagkarating niya doon ay nag-aabang pa pala sa lugar na iyon si Dae-ho.
At sinabihan nito na makipagkita siya bukas para maglaban silang dalawa. Kinabukasan ay dumating si Jihan sa lugar at maya-maya ay nagdatangan ang mga tauhan ni Iron Fist at sila ang lumaban kay Jihan. Dahil sa mas marami sila ay hindi nakayanan ni Jihan na labanan sila ng sabay-sabay. Natamba siya at nawala ng malay saglit. Maya-maya ay dumating sila Kitay, Hotdog at Changsik at tinulungan nila si Jihan na labanan ang mga tauhan ni Daeho. Maya-maya ay nakabangon muli si Jihan at ipinagpatuloy nila ang laban ng sila lang dalawa ni Daeho sa loob ng isang classroom. Makikita sa mukha nilang dalawa na walang gustong magpatalo. Salit-salitan silang nagpapalitan ng malalakas na suntok, dahilan para magdugo ang kanilang mga mukha. Maya-maya ay bigla na lamang natamba at nawala ng malay si Daeho. Maya-maya lang ay nanghina bigla si Jihan dahil sa mga natamo nitong suntok at natamba na din. Sa pagtatapos ng pelikula ay pinakita muli na nag-uparate ulit ang fighting club at lahat ng nandoon ay naghihiyawan dahil sa ang laban na ito ay ang final match. At makikita nga din doon na ang dalawang magkalaban ay sila Changsik at Jihan. At doon nga nagtapos ang kwento. Maraming salamat sa panunood.